From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Mga kapatid, sa gabing ito, gusto kong lumingon tayo sandali sa ating pinanggalingan sapagkat ipahahayag ng Diyos kung saan tayo dinadala sa paglilingkod na ito sa hinaharap. Let us reminisce and let us try to look back where we came from when God has called us into this ministry to preach His word and to deliver His salvation to all people. Tulad ng narinig natin, 15 ang pagpapasimula ng ministeryong ito. Ito ay nagpasimula sa Villamor, Agdao, Davao City. 15 ang mga mananampalataya. At pagkatapos tinawag ng Diyos upang ipagkaloob ang tunay na paglilingkod na ating hinihiling. Isang tunay na paglilingkod na diretso sa Kanya. Na kung papasukin ng tao, ito ay hindi hokus-pokus na pananampalataya, kundi pananampalatayang tunay na matatanggap ng tao na magkakaroon ng kabuluhan sa kanyang buhay. So, 15 of us, including your pastor, prayed for a spiritual change. So, when I asked God for a change, because I saw that the status quo, the religious movements of our day, denominational religious movement. I had been a member of a number of them, and as a sincere believer in God, I was really looking for something that would satisfy the inner longings of my heart and my soul. And you cannot deceive a sincere person that is looking for God, and sometimes religious movement would mask these sincere longings of people through religious rituals and practices. But you cannot mask it because it is only received through a personal experience.
So hindi mo may pagkakaila yun sapagkat talagang ikaw ang nakakadama noon. So, ako'y very religious, nananalangin palagi, pero may kulang, may hinahanap ang puso ko na hindi ko pa natagpuan sa mga relihiyosong pagpupulong na ito. 15 of us decided to call on the Almighty in a very sincere way, including your pastor. Nanalangin at tumawag sa Kanya na ipagkaloob ang tunay na makapagbabago sa puso at kaluluwa ng tao. So in fact, I was asking for a spiritual revolution. Because when you ask for a change, you are asking for a revolution. And that's why I aptly call this movement a spiritual revolution. Because the true revolution that should happen is the revolution that begins in the heart. It is a revolution that should change the heart, the mind, and the spirit of a person. And only God can do that. Ang revolution spiritual na ang Panginoon ang siyang may akda, kaya talagang idol ko, talagang leader ko, talagang tagapagligtas ko si Jesus Christ because I consider Him the greatest revolutionary that ever lived. Biro niyo, wala siyang armas. Wala siyang armas. Walang kanyon, walang armalite, walang anumang bagay dinala niya rito. When He came, He was even born in a manger. There was no room in the inn. So that's why He was relegated. His parents, foster parents, were relegated to live in the inn. And Mary was heavy with a child. And so the Lord was born in that squalid and bleak situation in His life there in the Holy Land. Nung lumabas siya, nasa sabsaban siya ng baka. Nung lumaki siya, tinatawag siyang karpintero. Anak ng karpintero. Walang record na nakapag-aral siya. But at 30 years old, the anointing of the Father came to him, and He anointed him to become the beloved Son that would change billions, millions, and billions of people's hearts. He did not command an army. There is no degree following His name. Hindi siya nakapag-aral. And then, kilala siya bilang naipanganak lang doon. At wala siyang ginawa, kundi ang ipangaral ang mga salita ng Ama. Ngunit ang bawat salita niya na lumalabas sa Kanya, pagka tinanggap mo, nakapagbabago sa puso ng tao. Ang dala niya, pag-ibig. Love. Everybody says love. Love. It's a 4-letter word, but it is the most powerful in the English dictionary, if you understand what I mean. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Whosoever believes in Him shall not perish but shall have everlasting life. So nang siya pumunta rito, yun lang ang dala niya, pag-ibig. Pagkatapos mga kapatid, sinaway niya yung hindi nakapagbabago ng puso ng tao, ngunit nagtuturo sa daan ng Diyos, sinaway niya yon. Lumakad siya na dala-dala ang utos ng kanyang Ama. At sa misyong ito, kahit na ang krus ay hindi makakahadlang sa kanya. Even the prospect of being crucified on the cross did not deter the Lord from His mission of delivering to us the pure, unadulterated words of God. Ayan, pumunta sa atin. Pagkatapos mga kapatid, nang naipako siya, katakot-takot na paglait ang kanyang tinamo. Ngunit ano ang nangyari? Nandoon siya sa krus. Helpless, but not hopeless. Nandoon siya. Hindi alam ng tao, hindi alam ni Satanas, na itong paraan ng Diyos, it's foolish
in the eyes of men, but it's wisdom in the sight of God. That this offering on the cross would be the offering, the ultimate offering that would change your heart, that would change your mind, that would make you whole again, that would restore your broken fellowship and relationship and communion with your God. Yun pala ang pinakadakilang pag-alay na kailangan lamang ng tao. Kaya nung natapos na yung pag-alay na yon, mga kapatid, isang revolusyon ang kanyang iniwan na hanggang ngayon ay nagpapatuloy. Hallelujah. Kaya naririto, nakaupo, maririnig ito sa buong sanlibutan. Sa buong sanlibutan kung saan may gawain, maririnig ang pangangaral kong ito. Amen? Nagpapatuloy ang revolusyon na yan na nakapagbibigay ng change sa isang tao. You know, when we talk about change, this is not a very good word, especially with the people that are set in their own ways. Kasi mahirap pakinggan yung change eh. Kung may isang bagay na gustong gawin ng tao, hindi yung mag-change. Pero ito, pagka-revolusyon ang pinasukan mo, you need a change. Change talaga ng puso. Change ng isip. And pinakamahirap pa naman, yung change ng espiritu. Sapagkat walang makagagawa ng tao niyan. Ang espiritu kasi ay hindi nakikita. Hindi nakikita yung espiritu. Ang nakikita yung puso. Yung puso, maaari ng palitan ng tao yan. Kaya meron tinatawag na heart transplant. Meron tinanong isang tao na heart transplant. Ano ang feeling mo ngayon? Umiibig ka pa ba? Kasi pinalitan ng puso niya. Sabi niya, nafe-feel ko, pareho pa rin. Umiibig pa rin ako. So hindi talaga nasa puso ang pag-ibig. Nasa espiritu at ang upuan ng espiritu ay ang ating pag-iisip, ang ating mind. Alisin mo ang utak ng tao kahit may puso. Kaya pag inalis ang ulo mo, kahit may puso ka, wala ka ng kwenta. Pero huwag lang alisin ang espiritu mo. Kaya ang Panginoon ang makagagawa lamang ng spiritual operation sa loob ng tao. Hallelujah. At ito ang dala ng Panginoon, the greatest revolutionary that ever lived. At salamat naman ako'y tinawag niya upang ang revolusyong ito ay maipagpatuloy. Kung ito'y gawain ng tao, edi sinsana mga kapatid, kung wala ko rito, ang gawain ito ay mawawala na rin. Ngunit hindi po yun ang case dito. Habang ako ay nawawala dito, lalong lumalago. Lalong nagiging masigasig. Ang tumanggap ng salita ng Diyos ay hindi na bumabalik sa kanyang kasalanan o sa kanyang lumang buhay. Kahit patayin mo pa, hindi na siya babalik. Why? Because the love of God has been perfected in our hearts and nothing can separate us when that love hits us. It's not weapons, it's not military tactics, it's not bombs and like atomic bombs or hydrogen bombs that's the most powerful to create change in the hearts of people. No, it's not. It might terrify them, but it will not change them. So that's why there's a song that I love to really sing, especially the message of it. I am tired of being moved but not being changed. Kaya pagka-change ang pinag-uusapan, talagang kailangan revolusyon ang kailangan. Itong revolusyon dala ko ay hindi revolusyon politikal, hindi revolusyon ekonomikal, isang revolusyong espiritual na nangyayari sa espiritu ng tao. Nabasa ko yung libro ni Mao Zedong, nabasa ko yung libro ni Marx, nabasa ko yung mga ibang sulat ni Che Guevara at iba pang mga revolusyonaryong tulad ni Fidel Castro ng Cuba. Hindi ako masyadong na-impress. Kahit na yung mga libro ni Mao Zedong, hindi ako masyadong na-impress. Bakit? Kasi ang leader nila namatay.
Lahat sila namatay. Si Nikolai Lenin hanggang ngayon nasa glass encasement. Si Mao Zedong ganun din. Hanggang ngayon nasa glass encasement. Bakit hindi ako na-impress? Because they remain dead. But Jesus Christ, the greatest revolutionary, died helplessly in the hands of men, and they thought they are true with him. But they have not seen the last of him. He was buried in a borrowed tomb. In ignominy, he was forgotten. And the emperors in Rome thought that that was the end of this insignificant revolutionary. But they were gravely mistaken. Because after 72 hours, when corruption should have set in the body of Jesus Christ, a miracle took place. What was that miracle? Jesus Christ rose from the dead. Hallelujah! He rose from the dead. Hallelujah! I went to the Holy Land. I went to the tomb where he was buried. But I saw a big sign that says, if you are looking for Jesus Christ, he is not here. He is risen. Hallelujah! At ano ang pangako niya sa mga susunod sa kanyang tulad ko na revolusyonaryo rin sa Espiritu? Ano ang pangako ng Panginoon sa kanila? Sabi niya, I am the resurrection and the life. Those that follow it after me, though they are dead, they shall live again. And those that follow it after me and are alive shall never taste of death. Sino nakagawa ng pangakong yan? Si Mao Zedong? Hindi. Pero si Jesus Christ, sinabi ng banal na kasulatan, sabi niya sa Revelation, I am He that was dead and is now alive and will not die anymore. Who among these revolutionary leaders have made that promise that those that follow it after him, one day, when the resurrection morning will come, a trumpet will be sounded. The sound of the trumpet will be heard. When the eastern gate will be opened, a Messiah would pass into that gate, and he will announce to all of his followers that are in the ground, get up! Leave! The resurrection has come! Hallelujah! At doon sa mga buhay, hindi na sila mamamatay, sinabi niya. We will have a body like His glorious body. It is a resurrected body. It is a body that you can touch. It is a body that you can see. But it is a body that passes through walls because it's a glorified body. This is the whole meaning of that revolution. That revolution will usher in eternal life to us. Hallelujah. Hallelujah. Anong utos ng Panginoon sa revolusyon ito? Dalawa lang. Love God with all your heart, with all your mind, with all your strength, with all your soul. What is the next? Love your neighbor as yourself. In God's spiritual governance, pwede kang idemanda sapagkat hindi mo minahal ang kapitbahay mo. Dito, sa population ng kingdom. Sapagkat ang utos ng ating revolutionary leader,
Love one another, that the world may know you are my disciples. Hindi sinabing kill one another. Kaya ako hindi naniniwala sa paluluhurin ko ang tao, papatayin ko kundi maniniwala sa aking pananampalataya. I don't believe that kind of a God. A God who destroys by force and then let me kneel before Him by force or else. I don't believe in that kind of a God. Because this revolution that happened is the greatest revolution, as I said, because it is through divine love. Ano po yung divine love? Ano yung divine love na nakakalat sa puso natin ngayon? Na sinabi niyang, love one another, that the world may know you're my disciples. Ang sinabi niya, love your neighbor as yourself. Ano yung sinabi niya? Greater love hath no man than this, that a man will lay down his life for his friends. Handa kang magpakamatay para sa kapitbahay mo kung ikabubuti niya. Gagawin mo ang mabuti sa kanya. Kahit pukpukin yung ulo mo, gagawa ka pa rin ng mabuti para sa kanya. Hindi mo siya tatanungin, bago mo bigyan ng kanin, yung kapitbahay mo, sapagkat wala siyang kanin, hindi mo tatanungin, anong relihiyon mo? Pag sinabi niya ako'y protestante, o sinabi niya ako'y katoliko, ikaw protestante, hindi pala kita karelihiyon kaya hindi kita maaring tulungan. That's the foolishness of religion. Hindi nasunod ang mga utos ng revolutionary leader natin nang dahil sa nagkabahagi na, puro mga religious na nagkukunwaring mga anak ng Diyos, pero kingdom of men. Naghahari na ang mga tao. Sa atin po sa Kaharian, hindi. Baka may kapitbahay kayong kingdom of Jesus Christ, nagugutom kayo, lumapit ka sa Kanya, at mayroon siyang dapat ialay sa iyo, hindi niya ginawa, pwede mo siyang indibanda sa harap ng Diyos. Nagkasala na siya sapagkat hindi kanya binahal tulad sa pagmamahal niya sa kanyang sarili. Hallelujah, hallelujah. Kaya dito, ang lahat ng mga anak ng Diyos, hindi kapos sa pag-ibig. Kayong lahat, nakadistribute ang pag-ibig na yan. Kung ako'y magkakadamit din kayo. Kung kayo ay nasa karukhahan, kayo ay hahanguin ng Panginoon. Kung kayo ay may karamdaman, paggagalingin niya kayo. Hallelujah. Hallelujah. Pinangako ba niya ang kahariang ito? Pinangako niya. One day, God will intervene in human affairs. And He will say, enough is enough. Then, He will usher in His own kingdom on earth. Darating siya. Makikita natin siya ng mukhaan. Pakinggan ninyo itong sinabi niya, the kingdom of this world will become the kingdom of the Lord Jesus Christ. Pag dumating siya at naghari sa lupang ito, He will rule, the Bible says, for 1,000 years. Makinig kayong mabuti. Pag dumating siya rito at maghahari ng 1,000 years, ang ating revolutionary leader na yan, lahat tayong nagpasakop sa kanyang kaharian, not by force, walang nagpuwersa sa inyo, but by your own will, you came and surrendered, because that is the meaning of love, hindi sa pilitan. If there is anything that God hates, it is forced worship. Pinipilit ang tao upang magsamba sa Kanya. Hindi po ganoon ang Panginoon. Very gentle ang God natin. Our God is a gentle God. If you don't like Him, then He will not force you to worship Him. Kaya pagka lumapit ka sa Kanya, talagang inibig mo siya. Akala ng iba, ako'y pinilit ng Panginoon, ako'y tinakot ng Panginoon. Maraming nasasayangan sa akin dahil pogi naman daw ako. Bakit di daw ako nag-asawa?
Marami naman daw interesado dyan. Sinabi ko sa kanila, sa isang revolutionary leader, hindi na importante yung mga bagay na yun. Kaya mong iwanan yun dahil sa revolusyon. Ito nga ang mga kapatiran nating medyo nabubulagan sa isang revolusyon, alam natin sa Pilipinas, iniiwan nga ang pag-aaral, umaakit sa bundok upang ipaglaban ang mga karapatan ng masa. Pagkatapos, pagka namatay ka, hanggang doon lang yun. Ito pa kayang eternal, spiritual, na pagka namatay ka, doon pa lang magpapasimula ang tunay na buhay. Hallelujah. Handa kong ialay ang buhay ko para sa revolusyon na yan. Na makikita ko ang lahat ng mga kapatid kong Pilipino na noon napakasama ng buhay. Ngayon sila ay nagbago, hindi pinilit. Ngunit sa pag-ibig sila ay lumapit at nag-alay ng kanilang buhay tulad ng kanilang pastor. Hallelujah. Hallelujah. Kaya't pinupuri ko ang buhay na Diyos sapagkat ipinagkaloob niya sa atin. Merong fair and just system sa governance ng Panginoon. Sinabi ng banal na kasulatan, for 1,000 years, this earth will become like paradise. People, kingdoms of this world, governance of this world, democratic, monarchic, communistic, whatever kind of governance will turn their weapons into plowshares. Ang kanilang mga armas, tutunawin lahat, gagawing pang-araro. For 1,000 years, walang giyera dito. Bakit? Sapagkat tatalian si Satanas. Kamay at paa. And he will be deposited into the bottomless pit for 1,000 years. Hindi na siya manggugulo sa sanlibutan ito. Ito ang kalagayan natin. Akala ninyo ang revolusyon nangyari unang-una dito sa sanlibutan ito? Hindi. Sa langit nangyari yan. Pakinggan ninyo itong Revelation chapter 12. And there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels, and prevailed not. Neither was their place found anymore in heaven. And the great dragon was cast out, that old serpent, called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. And I heard a loud voice saying in heaven, now is come salvation and strength, and the kingdom of our God, and the power of his Christ. For the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they loved not their lives unto the death. Therefore rejoice, ye heavens, and ye that dwell in them. Woe to the inhabitants of the earth and of the sea, for the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he hath but a short time. Saan siya tinapon? Natalo siya, nakipaghamok siya doon. Nakipaggera sa Diyos sa langit. Biro mo, nagkudita si Satanas. Anghel siya noon, lumaki ang ulo, nagkudita, pinasok ang karya ng Diyos, gusto niyang i-overthrow ang Diyos, at gusto niyang siya ang upo sa trono ng Diyos. Natalo siya. Si Michael ang kalaban niya. Tinapon siya dito sa sanlibutan ito. Siya ngayon ang tinatawag na deceiver ng mga tao. Kaya ang lahat ng nabubulagan na nasa sanlibutan na makasalanan pang pag-iisip, na-deceive ng malaking ahas yan. At ngayon, ang revolusyon na nando doon, dito ginaganap sapagkat ang katawan ng tao, pinapasukan ng Espiritu, yan ang gumagawa ng kasamaan. At ang aksyon ay nasa katawan ng tao. Kaya may gera, mayroong mga kaguluhan, crime, krimen, rape, pagnanakaw, pagpatay, murder ng mga inosente, kidnapping, yung mga abusayap na yan o kung sino pa. Yan mga kapatid, ang lahat gumagawa ay ang dyablo na tinatawag na malaking ahas. Pero pagbabalik ng Panginoon upang umupo dito, tatalian siya.
itatapon sa bottomless pit. Wala nang gera sa sanlibutan. Everybody will live by that commandment. Dalawa lang batas ang ipatutupad. Love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your life. And the second is, love your neighbor as yourself. That's it. That's it. When you have God in your heart, naturally, you will not destroy your environment. When you love God and He is in your heart, naturally, you will not steal. Kung nasa gobyerno ka, you cannot become corrupt. Natatakot ka sa Diyos eh. Kaya ako, tinatanong ako, Pastor, anong ginagawa mo sa milyon-milyong pinagkakaloob ng Diyos sa iyo? Sabi ko, ginagamit ko sa kanyang gawain. Bakit hindi nasisira ka? Kung iba pa yan, naku, malaki ng ulo. O kaya, nasira na siya. Sabi ko, iyan ang kaibahan ng taong mayroong Diyos sa puso. May Diyos ka sa puso, hindi ka maring mang-rape ng bata. Hindi ka maring mangidnap ng tao, tapos putulin mo ang leeg niya na walang kasalanan. Hindi mo maring gawin yun. Mamahalin mo yung kapwa tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. That's it. At itong lugar na ito ng sanlibutan ay magiging mapayapa. Puro production ang gagawin natin. Kaya gaganda yung kapalibutan. Jesus Christ will supply our needs as He supplied the needs of the 5,000 with 2 fishes and 5 loaves of bread. Walang poverty, walang kawalan. Ang lahat ay magkakaroon ng sapat at tama sapagkat wala nang greedy people running around na hindi na isi-share ang kanilang bounty doon sa mga may pangangailangan. Kaya nagtataka sila dito sa ating meeting kahit saan. Yun daw mga members natin pumupunta rito, lalo na yung elderly at saka yung children, masyado daw mahal natin. Dapat. Kunin mo ng jeep yan, ihatid mo pa, pakainin mo pa. Sinabi nung isang bumisita sa atin sa Maynila, sa Quirino Grandstand, meron pa bang ganyan ngayon? Sabi ko, meron dito sa Kaharian. Sapagat ang lahat dito nagmamahalan. Kaya ikaw naman, pagka ikaw ngayon ay na-convert sa kingdom, kung anong pagmamahal na tinanggap mo, siya rin gawin mong pagmamahal doon sa iba. Let us spread around this revolution of love into all the peoples of the world. At ito ngayon, mga kapatid, ang gumagala sa buong sanlibutan. Sasama ba kayo sa spiritual revolution na ito? Tingnan ko nga mga kamay nag-ibig sumama sa revolution na yan. Kung lahat tayo sa Pilipinas, katulad ninyong mga members ng Kingdom of Jesus Christ, wala nang magnanakaw. Wala nang gulo. Hindi na kailangan ng kapgu. Amen? Wala nang backlog ang mga kaso sa korte. Sapagkat ang gawa natin nagmamahalan. Kaya dito, kahit ako lang mag-isa, milyon ang mga tagasunod ng kingdom. Nagtataka yung iba, bakit daw tuwing taon, tuwing anniversary, bumabata akong lalo? Sabi ko, bakit? Ano bang naikumparar mo? Ano bang naikompare mo? Bakit mo nasabi yon? Sabi niya, Pastor, ako, 50 lang yung membro ko. Tingnan mo, wala na akong buhok ko. Sapagkat napakalaking problema. Kaya nagtataka ako, ikaw, milyon yung follower mo, pero bakit bumabata kang lalo? Yan ang sabi ko eh. Hindi ito relihiyon at denominasyon. Ito'y revolusyong espiritual na nagmumula sa puso ng tao na tinuturuan sila na pagka dumapo sa kanila, ang kapangyarihan ng Diyos na yan, sila mismo mga kapatid ay magbabago at ang kanyang utos magpapasimulang sundin. Ito, babasahin ko sa inyo ang sinabi ng banal na kasulatan dito. Bakit tayo ay lakas sa revolusyong ito? Pakinggan natin ang sinabi niya dito mga kapatid. Who shall separate us from the love of Christ? Everybody says, love of Christ. Love of
Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation? Answer me please. Shall tribulation? No. Kahirapan? No. Distress? No. Persecution? No. Famine? No. Nakedness? No. Peril? No. Sword? Paul was asking this question as the apostle of his day. He was asking this question because he saw so many of those that wants to follow the Lord, but these are the hindrance of their following the Lord. Marami riyan nahihiwalay sa Panginoon nang dahil sa kahirapan. Naglilingkod lang pagka hindi mahirap. Pero pagka nahirapan na, ayaw ko mahirap pala. May naglilingkod dyan pagka pinersecute. Mahirap pala. Because of persecution, they were separated from the love of Christ. Now, the revolution in your heart is not yet complete if you have that feeling. Sapagkat pagkakompleto na yung pag-ibig ng Panginoon sa puso mo, ito ang tanong ni Pablo. As it is written, for thy sake we are killed all the day long. We are counted as sheep for the slaughter. Nay. Sabi niya, no. Ang lahat ay masabing, no. In all these things, laksan ninyo, in all these things, we are more than conquerors through Him that loved us. Hallelujah. Sabi niya, walang makapagpapahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon. Kahirapan, hindi. Kapighatian, hindi. Pag-uusig, hindi. Kagutom, hindi. Na dahil sa paglilingkod mo, kung minsan mga kapatid, magugutom ka. When I began this ministry, I was an evangelist at my own right. I was walking, I was very young. Pumunta ako diyan sa Samal, sa kabilang Ibayo. Naglalakad ako diyan day and night for 1 week. Hanggang maulanan, mainitan ako. Tumutok-tok ako sa mga bahay to tell them about the good news. Hanggang yung sapatos ko bumigay. Kasi balat nabasa. Naputol yung mga tali. Kaya ang ginagawa ko, tinalian ko. Sapagkat yung balat at saka yung kanyang sole naghiwalay. Parang buhaya, nakanganga. Kaya pagka ako'y tumutok-tok sa bahay, medyo tinatago ko yung sapatos ko. Hanggang sa ako'y na-invite mangaral sa isang simbahan, hindi ako makatalikod sapagkat oneness ang pantalon ko. Nag-iisa. At sa kasusuot araw-araw, manipis na masyado mga kapatid. Nagiging see-through na dito. Sinabi ko ba, anong klaseng paglilingkod to? Nawalan ako ng sapatos, nawalan pa ng pantalon. Panginoon, saan ka na? Hindi ako nagtanong ng gano'n. Sabi ko, kulang pa ito sa sacrifice na inialay mo para sa akin upang ako ay magbago ng aking sarili. Hallelujah! Kulang pa ito. So kuminsan, magugutom tayo. Pero hindi yun ang makapagpapahiwalay sa atin. Amen? Minsan, delikado, peril, or sword. Sinabi ng isa sa akin, nangangaral ako sa Leyte. Puno ang daan. Dumaan ng parang tamaraw na jeep. Ang bilis kung di nakatabi yung mga tao. Nasagasahan sana sila. Tapos biglang bumalik. Yung pulpit ko, yung case ng Pepsi, pinagpatong-patong. Doon ko nilagay ang Bible, nangangaral ako sa mga tao. Bumaba yung nakasakay sa parang FX at pagkatapos binunot ang 38, tinutukan ako, sinabi niya, alisin mo ang lahat ng gamit mo dito at lumayas ka na, bibilangan kita 1 to 3. Kundi, puputok ito, mamamatay ka. 1, nangaral pa rin ako. 2, nangaral pa rin ako. 3, bago niya nasabi ang 3, sinunggaban ako ng member.
Kinuha. Silang kumuha sa akin. Ako, magpapatuloy ako. Sinunggaban ako. Kinuha ako. Tinago ako sa tindahan. Pinaghahanap-hanap pa ako ng tao, pero napakadami nang nagmamahal doon sa Leyte. Dahil dyan, napakalaki po ng kongregasyon natin sa Tacloban, sa Ormoc, sa Leyte. Hallelujah! Hindi pa kalooban ng Diyos. Amen? Delikado yon. Pumunta naman ako sa Patnuon, sa Antique. Nangaral din ako 3 gabi. Noong unang-una pa. Anong sinabi? Nung mga taong naroroon na ayaw nilang makapakinig ng salita ng Diyos. Yang si Kibuloy, 3 araw, sa 4 araw, papatay namin yan. Hindi ko pinansin, nakala ko mga lasing lang kayo. So nangaral ako mga kapatid. Kaya pala natatakot yung mga kapatiran, sapagkat totoo pala yung sinasabi nila. 3 araw, katatapos ko lang ng mangaral, pag-akyat ko sa bahay, nagsigawan na yung membro. Si Pastor Kibuloy, itago ninyo. Papanik ninyo sa taas ng bahay. Isara yung pinto. Kasi nandoon na pala yung tataga sa akin. Parang huramentado, tumatakbo, parang kabayo. Pinasok kami doon sa bahay. Kasama ko yung matandang worker. 3 kami. Tapos mga kapatid, ang naririnig kong sigaw ganito. Iniikot nila yung bahay, hinahanap yung pintuan para mapasok ako. Ang sinasabi nila, bantay ang pultahan sa Ilonggo. Bantayan ang pinto na hindi makapasok. Yun ang naririnig ko. Kaya sa takot, mga kapatid, nung kasama ko, lahat na yata ng prayer na sabi niya. Yung Our Father, ilang ulit ko narinig sa kanya yon. Pabaligtad pa. Tapos Our Father naman, pabaligtad pa. Nag-speak in tongues siya, nag-prayer, naubos na yung prayer niya. Sabagat pagka nakita yung pintuan, talagang uubusin kami doon sa loob. At hinahabol sila ng mga members. Marinig ko pa nga, yung mga sampayan, napuputol na, nababangga sila doon sa mga ligi dahil madilim. Bilang tao, natakot ba ako? Siyempre, sino hindi ba tatakot sa mga ganon? Pero sa isip ko, sa puso ko, eto, if this is my time, and then so be it. But if God still has a plan in my life, then I will come out alive from this. Hallelujah! Hallelujah! Mga kadelikado ang dinadaanan sa paglilingkod. Pero hindi yon ang nakahadlang sa paglilingkod upang ang kaharian ay maihatid sa inyong lahat. Hallelujah! Nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that loved us. Now, I would like to explain for a little bit about being a conqueror. Kung sinabi niyang we are conquerors through Him that loved us, okay din sana yon. Pero may malaking diferensya ang sinabi niyang we are more than conquerors. Hindi niya sinabing we are conquerors. He said we are more than conquerors. Gusto niyo malaman? Halimbawa, may problema ka sa araw na ito. This is a relentless problem that always visits you every day. Every day, ino-overcome mo ang problemang yan. Kada isang araw, ma-overcome mo, sasabihin mo, ay, salamat, lumampas na naman isang araw, na-overcome ko. Overcomer ka. Conqueror ka na nun. Na-conquer mo araw-araw. Pero pagka kinahapunan, mahina ka na. Nag-aalanganin kang na baka bukas, darating na naman ang problemang ito, wala kang sure kung anong mangyayari sa iyo. Baka bukas, maibuwal na ako ng problemang ito. Panginoon, tulungan mo ako. Palagi ka nagmamakawa. Conqueror ka nun. Pero sinabi niya, hindi tayo conqueror. More than conquerors. Alam niyo kung ibig sabihin ng more than conquerors? Ibig sabihin ng more than conquerors, yung problema bumabalik araw-araw, inaasahan mo at pagkatapos hinahamon mo pa. Sige, bumalik ka bukas magdala ka pa ng 10. Halimbawa, sasabihin ng problema sa iyo, hindi kita tatantanan, hindi kita hihintuan hanggang sa ikaw ay pumuti ang buhok mo. Anong sasabihin mo kung more than conquerors ka? Kahit magkamatayan tayo, sige, balik ka ng balik, dalhin mo ang lahat.
ikaw pumunta rito, haharapin pa rin kita, malakas pa rin ako, mananaig pa rin ako, laban sa'yo! We are more than conquerors. For I am persuaded that neither death, not death, no death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Nothing shall separate us from the love of Christ which is in Jesus Christ our Lord. Walang makapagpapahiwalay. Kamatayan, buhay, walang makapagpapahiwalay sa pag-ibig ng Panginoon sa ating mga puso. Many people have asked me why I am so crazy about the Lord. You know why? Because I'm just an old, rejected relic. I was auctioned by Satan. Nobody wanted me. But somebody came and he said, I will take him. Now, as I sing this song, you will understand why I love him. Hallelujah. Just an old, rejected relic on the auction block. They decided to throw me away. The auctioneer asked who will take him. The room was quiet and still, till a stranger stepped forward and he said, I will. If you had known me before I knew him, you'd understand why I love him. If you had known me before I knew him, you'd understand my love. I have nothing to offer, just heartaches and tears, and the life that was filled with despair. For my rags, he gave me riches. For my peace, he traded peace. For my whole life, he gave me a blessed relief. If you had known me before I knew him, you'd understand why I love him. Oh, if you had known me before I knew him, you'd understand my love. Listen to this.
nothing to offer, just heartaches and tears, and a life that was filled with despair. For my rags, He gave me riches. For my fears, He traded peace. For my whole life, He gave me a blessed relief. If you had known me before I knew Him, you'd understand why I love Him. If you had known me before I knew Him, you'd understand my love. Hallelujah. 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 Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Bless you, Lord, for what you have done. Bless you, Lord, for what you have done. Bless you, Father, for the riches of your glory. Salamat po, Ama, sa inyo pong mayamang pagpapala ng pag-ibig na siyang nasa aming mga puso ngayon. Binili ninyo kami mula sa aming mga lusak ng kasalanan at ngayon ay inyong nilinis at ipinagkalooban ng buhay na walang hanggan. O napakadakila po ng inyong dakilang pangalan, o Diyos. Dakila kayo, Ama, sa mga pagpapalang ipinagkaloob ninyo, na kung aming tatanawin ang nakaraan, sino kami na wala pong kwenta sa sanlibutan ito, na inyong pinili, pinagkalooban ng pagtitiwala ng inyong pangalan, buhay, salita, at ng inyong kaharian. Kaya po sa gabi ito, dinadakila namin kayo, Ama. Iwinawagayway namin ang papuri ng aming mga puso sa inyo. Sapagkat kung wala kayo, ay wala po ang aming buhay. Ngunit isang araw, dumating kayo, inialay ang napakalaking pag-ibig na wala nang hihigit pa, na kaming mga makasalanan ay hinango ninyo sa aming mga kasalanan. Pumunta kayo at binayaran ito sa pamamagitan ng inyong kamatayan at pagkapako sa krus ng Kalbaryo. At ngayon narito kami nang dahil sa malaking pag-ibig na yan, kami po ay nananampalataya at naglilingkod. Great is your name, O Lord. Dakila po ang inyong pangalan, O Diyos, sa ginagawa ninyo sa aming kalagitnaan. Now we can look to the future. From the present where we are today, we can look to the future of your promises. And it is a rosy and bright future because your promises are true. Let every man be a liar. Circumstances, things that are now present, let them all be a lie.
but let your words be true. Totoo po ang inyong mga salita. Dumarating kayo't inihahanday niyong kaharian dito sa lupa. Darating kayo't maghahari. Naghahari na nga kayo sa pamamagitan ng inyong anak. Salamat po sa revelation ng reign of the Father through the Son. Nagpasimula na po ang inyong paghahari. At magkakaroon ng kaluwalhatian ng inyong pangalan sa aming mga buhay. Muli po, Ama, para po sa mga dumarating na panahon sa future, iniaalay ko po ang lahat ng mga anak ninyo sa kaharian. Lahat ng mga chapter leaders, lahat ng BSGLs, PCMs, full-time ministers, full-time workers, iniaalay ko po silang lahat sa inyo, Ama, sa mga sandaling ito. Pagpalain po ninyong lalo ang kanilang mga buhay. Lalo silang gamitin bilang instrumento ng inyong kaliwanagan at kaligtasan. Lalo ninyong pakalakasin ang kanilang mga buhay. Dinadalain ko rin po ang siyudad na ito kung saan nagpasimula ang inyong pangalan. Na ito ay inyong pangalagaan at pagpalain. Alisin po ang lahat ng hindi ninyo kalooban sa siyudad na ito. Iniaalay ko rin ang aking dalangin para po sa kapayapaan ng bansang Pilipinas. At alam namin na walang kapayapaan ng bansang Pilipinas kundi kami dadalangin sa kapayapaan ng bansang Israel. Kaya sinabi po ninyo sa inyong mga salita, ang lahat ng nananalangin sa kapayapaan ng bansang Israel ay pagpapalain. Unang-una, dinadalain ko po ang peace of Israel. Let there be peace in Israel. Dinadalain po, kasama na lahat ng mga anak ninyo, kalakip na rito, ang kapayapaan ng bansang Pilipinas. Gawan po ang paraan, ang mga nangyayaring ito, ay mga pamamaraan lamang upang lumitaw ang tunay na magbibigay ng solusyon na walang iba kundi kayo. Paalam po sa bansang Pilipinas na walang pag-asa ang bawat Pilipino kundi sila sasandal sa inyo. I dedicate the millions of followers you have in the Philippines, that you have given your words so that they too might know the meaning of a true revolution. Father, I dedicate each and every one of them right now. Nialay ko po ang pamunuan mula sa presidente hanggang sa katapos-tapusang namumuno sa bansang ito. Lahat po ng mga nasa legislatura, congressmen, senators, governors, mayors, lahat ng nanunungkulan sa bansang ito. Once again, I dedicate this work of the kingdom in your great, wonderful name. In the name of Jesus Christ. Amen. And amen. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation.
as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. And receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.